Ibinalita po namin kagabi sa inyo yung tungkol sa isang bagong sanggol, bagong silang na sanggol na dineklarang patay. Sinilid na nga ho sa kahon ko inyong matatandaan. Pero makalipas ang 4 na oras, umiyak yung bata. Pero kaninang madaling araw, tuluyan ang pumanaw ang munting anghel. Sa lungsod ng Kidapawan, nakatutok si Marisol Abduraman. Larawan ng nag-aalalang ina ang 18 taong gulang na si Desiree Masiganday habang pinipisil ang manual oxygen pump na nakakabit sa kanyang munting anghel. Unang idineklarang patay ang kanyang babaeng sanggol nang hindi man lang umiyak at gumalaw matapos iluwal itong linggo ng gabi sa Cotabato Provincial Hospital sa Kidapawan City. Isinilid pa sa kahon ang sanggol sa pagkaakalang wala ng buhay. Pero makalipas ang 4 na oras, narinig nila ang pag-iyak ng baby. Pero bandang 2:00 kanina madaling araw, binawian na ng buhay ang sanggol na pinangalanang Mary Angela Reyes. Labis-labis ang pighati ngayon ng mga magulang at kaanak na umasang mabubuhay pa ang munting anghel. Isinilid muli sa kahon ang patay ng si Baby Mary Angela nang ilabas sa ospital. Kwento ng lolang si Florencia Reyes, nagkalagnat daw ang kanyang apo at unti-unting humina hanggang tuluyang tumigil sa paghinga sa Neonatal Intensive Care Unit. Himutok naman ang tiyahin ng sanggol, sana naging maayos daw ang serbisyo ng ospital sa kanila. Wala pa ring pahayag ang ospital sa sanhi ng pagkamatay ni Baby Mary Angela. Pero nauna nang sinabi ni Dr. Eva Rabaya, Assistant Chief ng ospital, na masela ng kondisyon ni Baby Mary Angela na nasa 7 kalahating buwan pa lang o premature ng isilang. Ayon kay Dr. Rabaya, aakuin nila ang gastusin sa ospital ang pamilya ng Masiganday. Hinihintay naman hanggang ngayon ang pahayag ng doktor na nagpaanak kay Desiree. Ililibing ang sanggol sa Kidapawan Public Cemetery sa Linggo. Pag-uusapan pa raw ng mag-anak kung magsasampa sila ng kaso laban sa doktor na nagpaanak at sa mga tauhan ng ospital. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.